Citizen na ito, umuwing nagrereklamo. Pinangakuan daw sila ng kanilang community leader na mabibigyan kapag umaten sa rally. Magkano mapangako? 1,000 po bawat isa. Kasi doon mo na, pagkain mo na, pamasahe mo, doon na lahat kukuhain. Oo. Ngayon wala pa po. Hindi namin alam kung paano. Kahit paano lang naman, kung kahit pamasahe may balik. Wala pang kain. Sino? Bakla! Ate, wala pang pinapakain. Oo, tawagin ko pangalan ha. Wala lang, gulo nyo. Video mo. Sino ang mananay ng house and land? Sino ang nabudol? Ang listahan ng may... Bordeas. Yes. Yan, Jivan Bordeas. Grace Limbo. Quincy. Problema. Kami po yung hindi nabayaran na pinangakuan ng 1,000. Jason Na Pascual. mga kagunian na sino man yan namumuno yan. Oh, ayun na. 1,000 daw. Dito na sabihin nyo, walang 1,000. Walang tubig, gutom. Malayo po kami, matinglaw pa kami. Kayo ang mga lalakista. So, ibig sabihin, nabudol lang talaga kami, nabudol lang. Lumalapit na sila sa Ramel. Ano, Gutierrez. Anong barangay po? Poblasyon, Muntinlupa. Yun. Ano sila? Langaw. Narinig mo ba yung mga sinisigaw? Sabi nila, tipon-tipon daw sila doon. So, pumunta ako, sabi, 41 million daw eh. Napuno nga yung kalsada. Hindi mo na binyon. Oo, 41. Hindi naman tao, sir eh. Binyon. Minyon at saka langaw. Mas madami pa nga yung sasakyan doon eh. Oo, kasi galing ako ng probinsya. Yes, magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Si Kagawad, tukoy na! Ay, nako. Pangalan ni Kagawad ho ay natukoy na, ha? Mamaya abangan nyo sa video, sa kalagitnaan ng ating video, kung ano ho ang pangalan ng budulistang Kagawad na nang hikayat ng ating kababayan, partikular sa may Muntinlupa at tinakbuhan. At nag-aaway-away na ho. Nag-aaway-away na ho yung mga nabudol. Grabe, no? At meron nagsigawan na ayon sa isang bystander. Hindi, nagbabike ito eh. Napadaan doon sa grupo ng mga nagbablog. Na-chismis pa na pumunta daw siya doon. Ang nagsisigawan daw, pangalan Duterte. Napahiya siguro yung mga nagrarally. Abangan natin yan, ha? Pero ito, mas maganda yung balita ni Chikidera. Pero bago natin, siyempre, simulan natin talakayan at reaksyon. Isang like, isang share. All gusto po tayo dyan. Kaya like nyo yung video and share. Nako. Ibang klase sitwasyon na. Buko na si Kagawad. Kagawad, paano ito? Anong gagawin natin dito, Kagawad? Pwede bang bigay mo na lang yung pera ng ating kababayan na binudol mo? O baka kailangan mo lang talagang pera para sa pangangampanya mo. Kaso hindi ka pa pwede, di ba? Parang ilang taon pa ba? Parang na-extend ata yung sa mga barangay chairman at Kagawad, ano? Ibalik mo na lang, yung kung ano yung karapat-dapat na para sa kababayan natin na binudol mo, ibigay mo na lang para hindi ka na pagbintangan na dorobo. Ito si Chikadora. Chikadora, ipasok mo, ano ba meron? Matapos sabihin at kumalat na may mga bayad ang dumalo sa nasabing rally against Vice President Sara Duterte. Actual video footage na makikitang nag-aabutan, naglilista at nagkakabayaran na. Mga taong hinakot ni Kagawad,
huling-huli sa camera. Ito ang shocking revelation ng maraming netizen na nagbahagi ng kanilang mga nakakatawang experience matapos nga raw silang mabudol ni Kagawad at pangakuan ng pera at pagkain. Dumalo lamang raw sa rallying hindi rin nila alam kung para saan. Yan. Pinuputakti ngayon ng samot-saring negatibong komento ang controversial video online kung saan tila nanindigan na hindi nararapat na purihin ang naging rally kay VP Sara dahil ang lahat lang raw ng ito ay isang malaking palabas. Eto bibigyan ko lang kayo ng isang nung nag-rally ba ang INC, meron ba ganito lista-lista? Meron ba? Sa site mismo, sa area, naglilistahan? Meron ho ba kayo nakikita? Oo, sa palagay natin, wala. No? At saka, organisado, libre ang sakay, libre ang tubig, walang bayad ang mga sumama, hindi kagaya dito, may lista-lista at may nag-aaway. Sinisingil si Kagawad. Binudol at yung ibang organizer nag-away-away. Ito ay isang magandang, hindi naman sinabi maganda. Ito ay isang sampal. Sampal ito doon sa mga nag-organize nito at doon sa mga tumakbong mga kagawad. Naku, Kagawad, baka araw-arawin ka ng mga nabudol mo. Mas mabuti, Kagawad, ang gawin mo, humingi ka na lang ng sorry sa mga nabudol mo. Kung hindi ka man binayaran ng talagang nag-utos sa'yo, sabihin mo at mag-sorry ka. Kung binayaran ka naman, anong gagawin mo sa pera? Hindi naman para sa iyo yan. Para yan doon sa taong sinama mo na hindi alam ang gagawin, hindi alam ang pupuntahan. Ang pagkakaalam nila ay pro Duterte ang pupuntahan nila. Nangyari, wala, Kagawad, ano ba yan? Hindi raw dadami ng higit sa 30,000 people ang mga release sa kalsada kahapon kung wala raw mga pading na tao. Tama. Yung mga individual na napasama lamang dahil pinangakuan ng pera. Nag-viral sa social media ang interview nito ng GMA News sa ilang matatandang babae kung saan naghimutok sa galit nang takasan raw sila ng organizer na nagyaya sa mga ito na dumalo sa isang rally hindi nila alam kung para saan. Ilang oras lang raw ang lumipas nang pare-parehas na dumating sa nasabing venue. Mabilis pa raw sa kidlat na umalis o tumakas ang taong nag-organisa sa kanila at parang wala raw ipinangakong pagkain at pera. Nako. Hay, ito na siguro yun, yung usapin na yan gusto natin ipakita kung ano yung pag-uusap dito. Mas maganda sa maganda. Ito. Citizen na ito, umuwing nagrereklamo. Pinangakuan daw sila ng kanilang community leader na mabibigyan kapag umaten sa rally. Magkano mapangako? 1,000 po bawat isa. Kasi doon mo na, pagkain mo na, pamasahin mo, doon na lahat kukuhain. Oo. Ngayon, wala pa po. Hindi namin alam kung paano. Kahit paano na naman, kung kahit pamasahe may balik. Wala pang kain. Sinusubukan naming makuha ang panig ng mga organizer ng rally ukol dito. Sino yung nabanggit? Kagawad Mariel? Saka lang ho, sabi nung matanda, ito hindi naman sa pangungutya, pero maawa naman ho kayo, Kagawad, kahit pamasahe man lang ibalik nyo. Inistorbo nyo yung tao. Inistorbo nyo yung matanda. Ginutom nyo na. Pinabayaan nyo pa. Walang pamasahe yung matanda. Ibalik nyo man lang yung pamasahe. Ganun lang man sana. Iba yan. Inulan na nga yung mga tao. Tapos ginutom nyo pa. Ito, paalala lang ho next time. Doon ho sa mga hindi nakakaalam at nabubudol pa rin. Pag alam po ninyo na alukin kayo ng mga bayad at hindi nyo kagustuhan, labag sa loob nyo. Lalong-lalo na ito, nangyari Ang pangako sa inyo para kay VP Sara at pera. Nung pagdating nyo, meron ko yung naririnig na hindi maganda kay VP Sara,
Oo. Next time, pag inalok uli kayo, wag na ho kayo sumama. At magtanda na ho kayo. Wag ho kayo magpapabudol basta-basta. Ganito na lang, para may maganda-ganda kayong laban. Kung sakaling isasama kayo at napilitan kayong sumama ulit, kaliwaan. Ganun ang labanan. At tanungin nyo kung saan kayo pupunta. Kung alam nyo naman na wala talagang patutunguhan, wag na kayo sumama. Kawawa ho kayo, magugutom ho kayo at kita nyo, hindi pa kayo hinatid. Wala pa kayong pera, na sayang lang yung oras nyo. Ano na ngayon sasabihin ng mga kamag-anak nyo? Nabudol na naman kayo. Picture mo, bakla! Ate, wala pang pinapakain. Tawagin ko pangalan, Wala lang, gulo nyo. Video mo. Sino ang mananay ng house and land? Sino ang nabudol? Ang listahan ng may... Yes. Yan, Jivan Bordeas, Grace Limbo, Quincy, Robleco, Kami po yung hindi nabayaran na pinangakuan ng 1,000. Jason Na Pascual. mga kagunian na sino man yan namumuno yan. 1,000 daw. Dito na sabihin nyo, walang 1,000. Walang tubig, gutom. Ganyo, walang tubig, gutom, walang sasakyan, wala pa yung 1,000. Naiiyak ako sa katatawa. Ito ang hirap, no? Ito lang, maipasok lang natin. Ito ang hirap. Kaya, ang yayaman lang dyan, ang kikita lang dyan, organizer. Kagaya niyan, tinakbuhan kayo, hindi niyo makilala kung sino yung organizer. Si organizer ngayon, antiba-tiba. Diba? Nagkapera siya ng laway lang ang usapan. Uhaw, gutom, pagod, puyat, at kadismayan lamang raw ang kanilang napala sa mga pangako ni Kagawad na tila pinagsawalang bahala. Narito Ayan. at panoorin Panoorin nyo, ang full video kung saan umani ng nakakatawang reaksyon sa mundo ng social media nang mabuko na bayad pala ang ilang mga taong hinakot para magmukhang maraming Pilipino ang pumapabor na mapatalsik si VP Sara sa pwesto. Ilang mga relihista hanggang ngayon nagwewelga hindi laban kay VP Sara kundi sa mga taong nag-organisa sa kanila at nangako ng 1,000 pera. Ito. Ilalabas na natin, si nanay na magpapahayag kung sino si Kagawad, sino yung nag-organize ng yung mga nangyari na ito. Tinakbuhan, ginutom, walang pamasahe. Nay, pakiliwanag sa amin. Hindi mga kababayan, isang revelasyon ng ating nalaman dahil meron tayong 2 kababayan dito na taga Muntinlupa na na-interview natin dito at yun nga, napag-alaman natin na sila daw ay nabudol. Nabudol sa kadahilan ng recruit daw sila para sumama dito sa rally dahil ang alam nila ito daw ay para kay VP Sara Duterte. Diba? Sinabihan sila na yung rallying gaganapin dito ay para kay Sara Duterte bilang suporta. Papangakuan daw sila na merong libreng pagkain, may transportasyon, at babayaran daw sila ng 1,000. Pagdating daw nila dito sa EDSA People Power Monument, nagulat na lang sila dahil marami silang nakitang placards na impeach Sara yung nakalagay. Tapos pagdating nila dito, hindi na nila nung pauwi na sila, hindi na nila mahagilap yung bus na kanilang sinakyan at parang iniwan na lang daw sila dito sa may bahagi ng EDSA People Power Monument. So sabi nila nabudol daw sila, pinangakuan sila na ang buong akala nila ay rally ito bilang pagsuporta kay VP Inday Sara Duterte. Kita nyo mga kababayan, di ba? Lumalabas na yung mga katiwalian sa mga ganitong klase ng rally, no? Ayan, kitang-kita nyo naman. Galing na yan kay nanay dun sa 2 nito, sa 2 taga Muntinlupa. So alam nila na maraming supporter ang mga Duterte kaya sinasabi nila na yung mga rally na gaganapin siguro dito para sa mga Duterte. Kaya naiingganyo din yung iba
na sumama. Ngayon mga kababayan, pakinggan natin si nanay. Tapos meron pa siyang sinabi na pangalan ng kanyang organizer o yung nag-recruit sa kanila, yung nambudol sa kanila, na yun daw ay nagsabi na ito daw ay para sa rally ni BP Inday Sara Duterte. Malayo po kami, matinglaw pa kami. Pa sila. Kayo ang mga lalakista. So, ibig sabihin, nabudol lang talaga kami, nabudol lang. Lumalapit na sila sa kaya ano, Ramel. Ano, Gutierrez. Anong barangay po? Poblasyon, Muntinlupa, Barangay Poblasyon, Muntinlupa. Nabudol pala ito mga kababayan. Ang sinabi sa kanila, rally daw ni DP Sara. Pero pagdating dito, yun pala, impeach Sara yung pinunta nila, tapos pinangakuha ng pera at pagkain. Pero wala naman daw binigay. Ramil Gutierrez, hinanta ka na. Ano ba ito ba si Kagawad? Si Ramil Gutierrez? Nako, Ramil Gutierrez, binudol mo yung mga matatanda. Pinangakuan mo, ito ay para kay BP Sara. Ngayon, nabuko ka ngayon. Oo, hindi mo binayaran, tinakbuhan nyo, hindi nyo pa sinakay. Ano na ngayon, mukhang yaharap. Naku, pag nakita ko yung nanay, baka sabunutan ka, tanggalan ka ng ngipin. Nay, alam ko galit na galit si nanay. Buti na lang daw, merong nag-vlog na binigyan ho ng pamasahe ng ito mga galing na vlogger. Buti may ganyang sitwasyon, nakita nila yan. Ito samantala dito, gusto ko ipakita sa inyo, merong galing doon sa rally. Ibig sabihin, natatawa ako dito mga kasama eh. Pag ito yung ibang tao na nagsasalita dito, mga ibang tao na nagsasalita dito Ito. Ito may boses dito eh. Kuya, ano ba yung natunghayan mo doon sa rally? Pasok mo. Wala nang tao doon, sir. Marami pa? Ay palabas. Ay papasok? Yun yung mga kukuha pa? Kukuha ng bayad. Sabi nila, wala daw bayad. Wala bayad. Pero may meron daw 500. Naging 200 daw. Ano kung namin dito sinungaling? Nagkakasong city sila. Yung sa kanila din daw, kung naman sa baba, taga San Andres daw siya. Nagawat pa yung nag-recruit. Pagbalik pa raw yung bayad. Yun lang. Yun ang masama. Sigurista. Paano dito? Umuwi na kagad eh. Gandun yung jeep sa loob ng Robinson. Oo. Ayun. Pati ang kawawa yung mga bata. Yung mga nagdadala ng bata. Yung nanay dito, tinago pa sa loob ng kanyang jacket. Pero, idol, ano ba yung sinisigaw nila doon? Ano yung sinisigaw nila? Sara daw. Bakit? Yung sabi naman dito kanina, sabi daw, hindi kaya sila rally daw ni Sara daw yun. 500. Magdalo yung mga Piklawan. Piklawan. Kumusta doon? Gusto na sila doon? Nang umalis na? Gusto na? Anong mga sinisigaw nila doon? Traveler ako sir, galing sa Batis sir. Anong sinisigaw doon? Traveler sir, kasi sumana ka sir doon eh. Tagaan ako, taga-masakit ako. Napadaan ako doon, grabe, sobrang daming tao. Nagulat ako, grabe pala, hindi pala tao yun. Ano sila? Langaw. Narinig mo ba yung mga sinisigaw? Sabi nila, magtitipon-tipon daw sila doon. So, pumunta ako, sabi, 41 million daw eh. Napuno nga yung kalsada. Mga milyon. Ay, mga milyon. 41 million na puno, dapat patindan. Oo, 41. Hindi naman tao, sir eh. Milyon. Milyon at saka langaw. Mas madami pa nga yung sasakyan dun eh. Oo. Kasi galing ako ng probinsya, nag-bike ako pa ikot-ikot. Nakita ko grabe, sobrang dami talagang. Grabe. Narinig mo ba yung mga sigaw doon? Ha? Narinig mo yung sigaw nila? Sumigaw nga doon, Duterte, Duterte. Oo. Sabi, Duterte. Sabi nung isa, ano ka ba? Anong grupo ka? Kay Trillanes po. Sabi, Duterte ka na. Kaya, Duterte. Nasigawan lahat ng Duterte. Grabe. Duterte, dito na ako. Ito yung mga kasama ha.
Simpleng tao lang to, napadaan sa mga vlogger ng mga DDS vlogger. Ako nagbigay ng kanyang experience doon sa rally. Mas marami pa raw yung sasakyan kaysa sa tao. Ewan ko. Talagang sabi ko sa'yo, masarap mga manood dito kay Kuya Goods eh. Abang-abang lang kayo lagi sa ating mga daily vlog. Tuloy. May nagsabi? Saan? Sino nagsabi? Ang ginamit para kaya sa kay Sara, pero kunin fix pala. Na-interview nyo? Oo. Saan na siya? Ayun na yung mga tao, nag-uwian na, oh. Nag-uwian na, mga luhaan. Nabasa na, wala pang kita. Nabudol pa ni Kagawad. Eto ha. Nagsalita na ho. Alam niyo yung vlog natin kahapon, kung naalala niyo, yung mga retired generals, retired PMAyer, at yung mga active PMAyer, meron ho silang mensahe. Alamin nyo mas malinaw sa malinaw, ito ay galing sa DJ. Hindi ko na makita yung isa eh. Sige, tuloy natin to para mas maliwanag. Retired generals, ano yung mga pahiwatig dito? Binasag na ng mga miyembro ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated ang kanilang katahimikan sa gitna na rin ng mga issue ng korupsyon sa Marcos Jr. administration. Si MJ Mondihar sa report. No, we shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Destabilization o pagpapabagsak sa gobyerno. Para kay Marcos Jr., ang mga komunikasyon ngayon sa 2025 BICAM report ng pambansang pondo na kanyang pinirmahan na una lang itinanggi ng Pangulo na may mga blankong items sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Pero hindi nga GAA ang kinikasyon ng kanyang mga kritiko, kundi ang mga blankong items sa BICAM report Tama. Final version ng budget bill. Ilang araw matapos ang komento ni Marcos Jr. ay lumitaw sa isang news forum sa San Juan City ang pamunuan ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated, produkto ng natatanging institusyon sa Pilipinas na pinagmumula ng mga lider at general sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang uniform agencies. Mga dating general at opisyal na hindi na matiis ang grabing korupsyon ng kasalukuyang gobyerno. We voted to remain silent on these issues. However, nung General Assembly namin, nung January 25, the General Assembly voted that the PMAAA will go against corruption. Nung sa puna ng retired officials, ang korupsyon sa infrastructure programs ng pamahalaan, mga pondong hindi raw nalalagay sa tunay na mga proyekto at binubulsa lamang ng ilang pamilya. Parang napakasakit na sila nagkokontrol ng budget, sila ang kontrata, sila pa rin ang subcontractor, and sila pa rin ang supplier. Ayon kay General Gonzales, matindi ang korupsyon ngayon kumpara sa mga nagdaang administrasyon, bagay na hindi nila kayang matiis dahil tinatawag ang kanilang pansin ng taong bayan. Bulgar na ngayon talagang open. Mahigit sa 11,000 ang mga miyembro ng PMAAA, kasama na ang mga nasa active duty. Patuloy naman magmamasid ang mga kabalyeros sa takbo ng kasalukuyang gobyerno at kung may pag-asa pa bang madala sa pag-iusap ang mga nakaupo na iwasto ang mga kamalian sa kanilang pamamahala. Pero kung sakaling hindi, alam nyo, lahat naman tao yung patience is very limited. And if they see that the general public is really talagang napuno na, I think you have already experienced it in several occasions. Thank you, sir. The armed forces, the military will protect the people. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. MJ Malinaw mga kasama, malinaw. The armed forces will protect the people. Kung hindi mapapakiusapan, kung sino man yung, alam nyo na, yung nabanggit dito. Tignan natin kung ano yung pahayag dito ni Attorney Vic. Kasi merong, ano ba yung sabi? Binisto ang totoong ikinatatakot ng mga kongresista. Bakit ba kasi natatakot kayo, mga kongresista? Kung sakaling hindi sumulong yung budget dahil may nagsampaho ng kaukulang reklamo sa Korte Suprema at ito ay mapawalang bisa, wag ho kayong matakot. Kasi ipapaliwanag sa atin yan ni Attorney Vic. Bakit kailangan hindi kayo matakot? Baka naman daw kasi hindi nyo mapakinabangan. Eto baka intindihin nyo mabuti mga kasama kung ano yung mga detalye para malaman nyo
kung sino ang mananaig na tama dito. Kasi ang pananaw ko dito, tama talaga si Atty. Vic dito eh. Talagang may alam siya eh. Kasi itong mga kongresista, sabi ni Aling Ledesma, mag-aral muna kayo kung ano yung nasusulat doon sa rules ng House. Para alam nyo, para hindi kayo nabubutat tao na susupalpal. Eto na, pasok! Gusto niyo ba na may confidential funds, yung mga tinanggalan natin ng confidential funds? Kasi yun ang nandun sa 2024. Paano naging issue ito ni Vice President Inday Sara? 6.325 trillion ang pinag-uusapan dito. Alam ko kung bakit sila nagre-react ng ganito at natatakot na ma-issuehan ng TRO. Kasi pag nag-TRO at na-declare eventually, hopefully, na ito ay unconstitutional, magre-reenacted budget tayo. Halimbawa lang, worst case scenario, that the Supreme Court says is unconstitutional. What would happen? Reenacted budget tayo. Sa reenacted budget, yung budget ng 2024, hindi nila mapapakinabangan yung bilyong-bilyong pisong inilagak nila sa AKAP. Hindi nila mapapakinabangan yung bilyong-bilyong pisong inilagay nila sa AIX. At dyan sa tinatawag na unprogrammed appropriation o yung kanilang mga pet project na itinatagot kilala, higit sa tinatawag na port barrier. Dyan sila natatakot. If we work on reenacted budget, that would be the worst case that would happen in 2025. Mag-aaral muna siya ng sarili nilang rules. Basahin niya yung rules, yung House of Representative Rules, Section 63 and Section 64. At tigilan niya yung pagbabitaw ng salita na wala namang katuturan sapagkat paano naging issue ito ni Vice President Inday Sara? 6.325 trillion ang pinag-uusapan dito. Ito nga, ang sinabi nga na-discuss ko itong kay Drillo na sinabi niya, ito ang pinaka-corrupt. Pero meron din siyang binanggit patungkol doon na ito raw ay pinupolitika lang. Parang ang pinapalabas dito, ang mastermind dito si PRRD. Dahil yung nagpalutan daw, siguro kayo, si Ungab, kung sino-sino man, again, connected kay PRRD. Walang masasabi natin para hindi tayo malito. Ano ba ang diferensya ng trillion sa 125 million? Kasi lagi nilang pinupuna yung confidential fund ni BP Sara. Pero ito mga issue nila sa BICAM at sa mga flood control budget at kung saan pang mga PhilHealth na pondo, dapat yun ang sinisilip nito mga durobo na ito. Pero lagi nilang tinutumbok yung confidential fund. Ngayon, ang usapin dito yung usapin na sinasabi dito, kung sakasakaling ma-hold at mapawalang bisa itong pondo, yung budget sa 2025, nagngangaw-ngaw na itong mga bakulaw. Kasi bakit apektado ho sila? Ito ho ay gagamitin nila sa pangangampanya. At ito raw, di umano, ang gagamitin nila, just in case na matalo sila, bawi sila, may pera sila. Kasi napaghati-hatian na ng maaga. Ito, bulilyaso nga Nagkaroon ng bulilyaso dahil may nagsampa ng kaso. O complaint, May nagsampa ng complaint, sumatotal nun? Pag-aaralan pa ng Korte Suprema kung aprubahan ba o mapapawalang visa ba yung bill na yon. Ano mangyayari? Para itong mga bata na nag-iiyak na mawawala ng kaperahan, sabi ni Aling Josepina. Ganon sila, kaagresibo para makuha yung budget at napaghati-hatian di umano. Ganon lang kasimple yun. Diba? Kung iisipin nyo mga kasama, ano ba ang mas maganda sa mas maganda? Ang mas maganda, tigil nyo na ho yung mga pagpapanggap nyo na kayo ay nakakatulong sa sambayan ng Pilipino. Ito mga bakulaw tigil nyo na ho. Hindi na ho maganda yan. Mas maganda magsilbi kayo na maayos para naman maging maayos din ang buhay nyo. Para hindi kayo silipin pagdating ng araw. Kita nyo, sira na pangalan nyo ngayon. Paano pa sa mga susunod na panahon? Wala na. Hindi na kayo makakatakbo ng maayos kasi meron na ho kayong lamat sa sambayan ng Pilipino. Ano pa ang magandang bagay na dapat gawin nyo?
Ay, di linisin nyo yung pangalan nyo. Diba? Kasi nakitaan ho kayo ng mga hindi kaya-aya. Lalo na nung nag-imbestiga kayo sa kamera. Kung paano nyo tratuhin yung mga person nyo. Kung paano nyo ipahiya. Yun lang ang nakikita natin. Kaya, nagagawan kayo ng reaksyon eh. Diba? Nagagawan kayo ng hindi nyo matanggap. Pero kung kayo ay magsasalita sa kamera, para ho kayong para ho kayong boss, para ho kayong hukuman, kung magpa-contempt kayo, diba? Kung paano nyo in the way na kausapin at imbestigahan yung mga tao, ay ganun-ganun na lang. Pinakontempt nyo ang mga general, pinakontempt nyo ang abogado, kernel, diba? Ilang kernel ho ang nakontempt? Si Colonel Grijaldo, si Garma, sino ba to? Oo, tapos general, tapos abogado. O may mayor pa. Tipin nyo, mga kasama. Ganon. Paano ho pag nagkabaligtad ng gulong, umikot na ang gulong, malapit na ho ang Mayo? Survey tayo mga kasama. Sa tingin nyo ho ba, yung mga nakikita nyo dyan sa camera ay mananalo pa? Okay, type nyo sa comment section. Yes! Mananalo pa yan! Oo, magbabayad yan di umano ng akap-akap. Kaso wala na si akap pag-aaralan pa No! Hindi na mananalo yan! Bakit? May lamat na ho yan sa ating kababayan. Yun, ganun lang kasimple. Type nyo sa comment section. Yung iba kasi kala nila, malakas pa sila, hindi nila alam, sukan-sukan na ho sa kanila ang ating kababayan, lalo na yung mga taga-distrito nila. O ano nangyari? Hindi na pabor sa political dynasty, sino? O may balita ho, kakapasok lang. Comelec Chairman George Garcia, hindi pabor sa political dynasty. Tagal na ho usapin yan. Bakit pinapayagan nyo pa? Diba? Ano? Sige, kung hindi kayo pabor, ano yung recommendation nyo, kuya? May kapapasok ko lang dito. Tignan nyo sa isang, wag na natin bagitin kung ano yung stream media na yun. Ito hanggang sa muli kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Bye-bye!